We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Miyerkules. Agian sa parada sa pagbukas sa Palarong Pambansa 2024 gisusi sa kapulisan. Unong batay sa angol, human gidaro sa truck ang 7 ka balay sa Calbayog City, Samar. Habal-habal driver nga gireklamo nga bastos gisikop. Ug mural painting sa condo project sa Mandawi City gihimo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Mipahigayon og ocular inspection ang Cebu City Police Office sa mga maagian sa Palarong Pambansa nga buksa na sunod semana. Ang report ni Femari Dumabo. Gipay ng walkthrough gikan sa Fuente Circle subay sa Osmeña Boulevard hangtod sa Cebu City Sports Center. Mato di Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gihimo ang walkthrough aron pagsuta sa seguridad ug masiguro ang kaluwasan sa mga delegado sa Palarong Pambansa. Lakip na sa gitanaw ang dagan sa trapiko sa lugar ug sa palibot subay sa pagpasira sa kadalanan at tuluon niya sa dakong kalihukan. It was spearheaded by the Security and Safety Cluster. Then, naapo dito ang ato ang mga representative from the DepEd, no? Especially headed by Ma'am Nimpa Bongo, murag siya ang school city superintendent. So, naapo dito ang mga counterpart namo nga murag mga in charge per region because we have to we really have to see the details, especially on the opening. 5 ka adlaw gikan karon opisyal ng buksan ang Palarong Pambansa ug ipaabot ang pagdagsa sa mga delegado. Pipila ka mga delegado nang abot na usab og mipahiluna na sa giandam nga 20 ka mga billeting area sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod niini, full alert ang Cebu City Police Office ug way tugutang makalib ug maka-absent sa mga adlaw sa pagpahigayon sa Palarong Pambansa. Niadtong Biyernes gihimo ng send off ceremony lakip na niini ang augmentation sa kapulisan. Din ang mga pulis gidestino na sa nagkalanlaing mga billeting area ug sa mga venue sa Palarong Pambansa. Gahapon, nag-conduct inspection sa mga billeting area, no, together with the Security and Safety Cluster. So, ana-ana kita ang uban nga mga eskwelahan, ada ay mga advanced party pa lang. So, but ang uban nga eskwelahan pod, ana na uban participants, but dili pa gyud katibukan. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 32 anyos nga habal-habal driver ang gipadakop, human gireklamo nga nagbinasto sa usa ka 18 anyos nga tindera og mga sudan. Giangko ni alias Ite nga unang higayon nga iyang nahimamat ang tindera og niangkon nga nasultian niya ang tindera nga siya na lang ang paliton. Nakasulti usab siya nga lami gani ang torta, lami usab siguro ang tindera. Matud niya nga way sagol pagbinastos ang iyang tinguha kay ang iyalang pagpakatawa o joke-joke lang. Matod niya nga ang iyang pagkatao mahiligon gyud siyang magkomedya ug nangayo sab siyang pasaylo. Nahitabo kini diya sa may Barangay Capitol Site, Cebu City niadtong Biyernes sa Udto, Hunyo 28. Kasong kalapasan sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act kun Bawal Bastos Act ang ipasaka batok kaniya. Tambag sa kapulisan nga likayan ang mga susamang komento ilabi na ngadto sa mga bag-ulang nagkaila. So let us be careful of our comment, especially kung atong hatagan og comment is wala ta kaila. Ug unsa iyahang giagian og kinsa po na siyang tawana. Uno man nakalasam tang usa na angol dihang gidarong sa usa ka truck ang pitog ka mga panimay daplin sa daan sa barangay Caglanipaw Sur, Tinambakan District sa Calbayog City sa Samar. Niadtong alas 12:05 sa Udto, Martes, Hulyo 2, patay nang nadalas tambalanan ang unom ka mga biktima nga edad 67, 64, 59, 35, 19 ug usa ka menor de edad nga mga mulupyo sa David.
Samtang padayong giobserbahan sa Tambalanan ang 27 anyos nga naangol usab sa insidente. Ang driver sa truck gilang alias Chico, 40 anyos, taga Caloocan City. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Calbayog, ang truck gikan sa Naval, Biliran ug padong sa Allen, Northern Samar. Sa pag-abot sa dapit, giingong kalit lang mibangga ang truck sa pito ka mga panimay. Matod pas driver na wad-an og preno ang truck na iyahang gimaniho, hinungdan nga wa na niya makontrol ang dagan sa truck. Dili mo minos sa 700,000 pesos ang danyos sa disgrasya. Ang driver gidala na sa Calbayog City Police Station sa tukmang lakang nga isang at batok kaniya. Dugang pang barangay sa Mandaue City ang giliho karon madeklarar nga drug cleared, samtang usa ka police station gipasidunggan tungod sa kampanya niini. Ang report ni Nico Serino. Sa 27 ka mga barangay sa Mandaue City, 18 na ang nadeklara nga drug cleared. Buot pasabot, na-locate ug nahataga na og husto nga intervention ang tanan nga mga drug personalities sa dapit. Naaprubahan ug na-validate na sabkini sa Regional Oversight Committee. May usa pa nga giliho karon sa syudad nga hayan mapuno sa listahan. Hopefully, makuha na siya sa next na meeting sa Regional Oversight Committee. Sa selebrasyon sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, gipasidunggan ang mga barangay nga nauna nang nadeklara nga drug cleared. Lakip sa gipasidunggan sa syudad ang Police Station 6. Kinitungod kay tanang upat ka mga barangay sa ilang jurisdiksyon, drug cleared na ang status. Nakompleto naman ang tanang territories under Station 6 nga na-cleared. So muna siya ipasalamatan pa nato ang station commander. Katuyuan sa dakbayan nga kinatibuk ang Mandaue ang madeklara nga drug cleared. Tinguha nila tanang barangay madeklara kun mahimo karong tuiga. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawas sa pagpahigayon sa palarong pambansa sa Cebu City sunod semana, usa ka dakong kalihukan usab sa DepEd ang ipahigayon sa Lapu-Lapu City sa susamang mga adlaw o kini ang gitawag nga Learners Convergence. Atong sayran ang gihimong pagpangandam karon pinagi sa live update ni Luan Merondina. Bye. Lankon ang palarong pambansa mao ang panagtigi sa mga batang atleta sa nagkadiang natad sa sports. Ang Learners Convergence mao ang panag-abot sa mga student leaders lukop nasod aron mas mabaid pa ang ilang leadership skills. Ang Marigundo National High School ang labing dakong billeting area alang sa mga delegado sa Learners Convergence sunod semana. Dinhi ipahimutang ang 659 ka mga delegates gikan sa 61 ka mga divisions. Busa sub-sub karon ang gihimong pagpangandam sa tunghaan alang sa maong kalihukan. Gipangpintalan pag-usab ang mga school buildings o gisigurong limpyo ang palibot. Gawa sa 32 ka mga tiglimpyo nga gihatagan og pondo sa Learners Convergence alang sa ilang sweldo, nagpabrigada eskwela usab ang tunghaan. Indot lang pod ang Marigondon kay supportive kay ang PTA na atay makuha nga mga resources kay kanila. So makasweldo nya na pod tay mga sinuhulan kami from MOOA. O garon masiguro ang kaluwas sa panglawas sa mga delegado, may mga personal usab sa Lapu-Lapu City Health Office nga misusi sa kalidad sa tubig nga pangkaligo ug pagpanghugas. And the school sad dili sad mi mo painom og tubig coming from the deep well kundi amo gyud providean og water nga bottled water either kana mga kuan sa purified water or distilled water basta dili lang gyud coming from underground. Gisiguro usab nga nag-function ang tanang mga gripo ug flush sa matag CR. Hinuon aron makasiguro pamutangan usab og mga balde, kabo ug baril ang matag CR. Nangabot na usab ang bag-ong mga suga nga ipuli pagtaod sa daan ng mga suga sa matag classroom. Gihatagan usab sila sa taga City Health ug misting machine nga hitsas sa pesticidal ug larvicidal. Karong Sabado, magpahigayon na sila sa misting sa tibok tunghaan ug itaod na usab nila ang mga Oliset net sa mga classrooms nga maoy higdaanan sa mga delegado. Matod ni Garvin Vilos, principal sa Marigundo National High School, nga aduna sila'y igong gidaghanon sa mga classrooms nga maka-accommodate sa mga delegado. Every classroom, 8 raman ang i-cater. So lahion man na ang og ana nga room pros babae, pros sa babae. So wala gi lain-lain gid siya. Dili siya maghuot tungod kay 8 raman ang masod.
nya nag-prepare ta og 85 classrooms. Gawa sa Marigundo National High School, may laing unumpa ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City ang magsilbing billeting area sa mga delegado o sa mga mulangkob sa Technical Working Group. Ang Basak Elementary School nga kanunay bahaon kung mubunok ang uwan, napaayom-ayom na ang drainage o gi-elevate na ang school grounds. Sa kinatibukan, moabot sa 2,000 ang mga delegado gikan sa 228 ka mga schools divisions sa 17 ka mga rehiyon. Atol sa 5 kaadlaw nga learners convergence, mabaid ang leadership skills sa maong mga tinun-an. Doon na sila identified nga mga learners na gipasabit na nila mga project proposals, mga inana. Then ila tong screen mo ni mahitabo ila ko nung screen. Then July 10 is i-pitch na nila kinsa tong ang final nga mga mo present sa ilang project. Lan karong Lunes, Hulyo 8, gikatakdang maabot na ang mga delegado sa Learners Convergence. Ug pagka Martes, Hulyo 9, sa alas 9 sa buntag, formal nang buksan ang Learners Convergence din gikatahong mutambong sa outgoing Deputy Secretary Sara Duterte. Lan? Okay lang, salamat Luan Merondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Andam ang Cebu City Police Office nga posibleng himoong joint investigation sa Cebu Provincial Police Office kalabot sa mga napalgang patay nga lawas sa duha ka malalaki. Giluhang ipang salvage. Subay kini sa nakitang duha ka patay lawas sa mga lalaki sa nga gitaptapan og packaging tape ang ilang mga nawong o gibinaklid paggapos ang ilang mga kamot nga nakitaan sa lungsod sa Balamban ug sa Talisay City. Ang duha ka mga biktima taga-Dakbayan sa Sugbo. Padayon pa ang pagpailam sa investigasyon ug pagsuta sa background sa duha ka mga biktima aron mailahan konsekwensya ang ana sa likod sa maong krimen. Regardless of whatever nga unit na, no, we are really very willing to assist, especially in the resolution of cases. We encourage ka ng coordination sa atong kaanpon mga uban nga mga, not just the different CPOs or PPOs within the Region 7, but any other unit nga kung asa may makatabang. Hingpit na nangandam ang syudad sa Mandawi sa groundbreaking sa CICC compound alang sa bagong government center. Target sa syudad nga ato sa Agosto 30 atol yun sa Charter Day anniversary sa Mandawi City. Himon sab ang groundbreaking alang sa bagong government center. Kini naunya ang balhinan sa tanang mga opisina sa Mandawi City aron mahiusan lang tanan diha sa CICC compound. Human sa groundbreaking, sugdan na sab una ang construction sa building. Matod sa syudad, gitap sab ang ubang departamento aron mapaspasan ang mga trabahon alang sa groundbreaking ug ang pagpahawan sa dapit sa mga nanimuyo. Ipabalhin na sila sa housing project sa Dakbayan sa Mandawi. Identify ang atong mga challenges pa kay nakomenta yung mga locators sa CICC, yung mga issues. So atong i-convene so that we could identify yung sa mga strategies nila to do and the timelines that we need to kuan kay isud ko og dili tang sunod aning timelines nga nabi atay target date. Duha ka mga insidente sa mail-order bride nga misuway pag-agi sa Mactan Cebu International Airport niadtong weekend na-intercept sa Bureau of Immigration. Ang unang insidente niadtong Hunyo 28 din naglambigit sa usa ka 29 anyos nga Pinay uban ang ipailang bana nga Chinese national. Nakapresentar ang duha og PSA marriage certificate ug hulagway silang kasal. Apan wa mo tugma ang ilang mga tubag silang dokumento dihang gi-interview sa Bureau of Immigration. Dinhi na miyan ko na babae nga fixer ang nagkasikaso silang mga dokumento sa kantidad nga 17,500 pesos. Sa Hunyo 29 na intercept usab sa Bureau of Immigration ang duha ka mga Pinay uban ang mga Chinese nationals nga gipailan nilang ilang mga bana. Nakapresentar sila og marriage certificate gikan
sa PSA apan ato sa interview uban sa Bureau of Immigration Officer wa magkadimao ang ilang mga tubag. Matod sa tigpamaba sa Bureau of Immigration Dana Sandoval nga karong tuiga 20 na ka mga mail order bride ang na-intercept sa mga personnel sa Bureau of Immigration nga misuway pag-agi sa nakadayang airport sa nasod. Natugyan na sila sa Interagency Council Against Trafficking. Yung tatlo pong kababaihan ay bibigyan ng assistance po, counseling doon, at kukuhanan po ng mga statements para makasuhan po yung mga Chinese couriers. So, tanan na, gikuha na ito, case build up. So, dili pa may makahatag sa definite result until such time na makafile na may case. Department of Social Welfare and Development, the Secretary Rix Gatchalian, milusan sa tulo ka mga programa sa ahensyas probinsya sa gobyerno. Ang report ni Femery Dumabok. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement tali sa DSWD ug lalawigan sa Subo alang sa duha ka proyekto. Unang gipirmahan ang gamitong QR code cards nga gamiton sa DSWD alang sa pag-apod-apod sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX+, alang sa mga persons with disabilities sa tibuok lalawigan. Gisunod ang ceremonial turnover sa checking nga moabot sa 40.1 million pesos alang sa 11,000 ka mga PWD beneficiaries sa tag 3,500 pesos matag beneficiary. This program can uplift the economic condition of persons with disability in the province. Gipirmahan usab ang Usufruct Agreement tali sa Kapitolyo ug DSWD nga moduma sa Rehabilitation Center for Children in Conflict with the Law alang sa kababayin-an sa Mainayagan City of Naga nga gisugdan niadtong 2019 apan nahunong tungod sa pandemya. Tinguha sa gobernador nga magamit kini karon tuiga. And the case is still pending. You put that child in the Bahay Pag-asa. So it's the same way with the adults when you need to detain them, ibutang ni muna sila sa BJMP. And for, if they are already found guilty ang mga kabataan, they will go to the RRCY. Ito na lang, sir, if in any way that the province can help. Kasi kung 2025 pa ang budget, matatagalan. But we can help ngayon in what way we can. To finish it, to paint it, to whatever, we will help. So that we can at least operate this year, ma-inaugurate. I'll instruct the executive director to give me the costing. We'll fine-tune it, find money in the department, and operate it. Yung hindi namin kakayanin, maybe I can tell Gov, but in return, I'll also try to help her with her other programs. Yes. Samtang gilusad usab ang Walang Gutom 2027 food stamps nga mogamit gihapon og QR code card sa lalawigan sa pag-apod-apod niini alang sa mga benepisyaryo sa programa sa lalawigan. Sa pagkakaroon sa 1 million ka mga Pilipino nga unang benepisyaryo sa programa, kapin sa 10,000 niini ang taga-Sugbo. Tag 3,000 pesos matag buwan ang gilaumang madawat sa matag beneficiary sulod sa usa ka tuig. It's a technology for social protection, and it's being piloted and pioneered here in Cebu. It's a proof of concept that digitalization can go hand in hand with social protection. The program of Governor Gwen in using QR code to dispense with social welfare is not only graph-free, it's efficient. Lakip sa gipaybalo ni Gatchalian ang bag-ong gilusad nga programa sa DSWD ang Tarabasa o ang Oplan Pag-abot. Samtang gipaybaw ni Governor Garcia nga mohatag ang Kapitolyo og tag 3 milyones pesos sa lungsod og dakbayan sa lalawigan sa Subo aron magamit pagpatukod sa Social Welfare Development Center. That will be the center for the promotion of the programs of the DSWD. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network na GMA Network, ani ay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 15 ka mga 62-footer fishing boats yapod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ngadto sa kaugpungan sa mga mananagat sa tibuok nasod. Gipahigayon kini sa lungsod sa Carmen, lalawigan sa Sugbo. Apil sa nakadawat ang mga mangingisdang apektado sa panagbangi karon sa West Philippine Sea. Sayron natong detalye nining report. Ang grupo ni Fausto Albay sa Subic Commercial Fishing Association ang mituyog adto sa lungsod sa Carmen aron dawaton ang 62-footer fishing boat nga maggamit nila sa ilahang panginabuhian pagbalik sila dapit. Ingon usab nini ang tumong sa grupo ni Nizal Buntalgo sa Region 4 kinsa mahinangpon sa ayuda nga gihatag kanila. Pareho sila nga apektado karon sa Bicol sa West Philippine Sea apan bisan pa man og gikulbaan sa posibleng mahitabo apan padayono nila ang ilang namat-an nga panginabuhi. Malaking epekto sir sa kabuhayan dahil siyempre kahit gusto mong puntahan yung mga tinanim namin mga payaw doon, nag-aalangan kami pumunta dahil nga doon sa threat na makahulihin nga kami dahil lampas pa po hanggang dito yung presensya ng mga Chinese ay lampas pa sa Scarborough. Kasi natakot na po kami, hindi na kami makapaganap buhay. Laking tulong po na ibinigay po sa amin ng government po. 15 sa 66 ka mga 62-footer fishing boats ang giuna sa pag-apod-apod sa BFAR ngadto sa kugpungan sa mga mananagat lukop nasod. Gitambungan kini sa mga opisyal sa BFAR, LGU sa Carmen ug mismo ang Secretary sa Department of Agriculture, Francisco Chu Laurel Jr., nga namatbat atubangan sa mga fisher folks o gisundan sa ceremonial turnover sa miniature sa mga panagatan. It's sustainable. Sa municipal type pa rin to eh. Hindi naman to commercial eh. So they will not be able to harvest na to the point na ma-deplete ang oceans. Samtang gisunod dayon ang blessing sa mga panagatan nga nakadunggo sa pantalan sa Carmen ug ang ceremonial breaking sa botilya sa bino ug ang hingpit nga pagtimon sa mga mananagat sa ilang nadawat nga panagatan. Unang higayon kini nga naghatag ang kagamhanan og 62-footer boats sa mga mananagat nga adunay kinatibuk ang gahin nga 660 million pesos. Pangisdaan sa Bagong Pilipinas, isa po itong programa na kung saan bibigyan natin or lalawakan natin yung kakayahan ng ating mga municipal fisher folk para mas mag-improve po ang kanilang productivity at bahagi nito yung pamimigay po ng mga 62-footers fiberglass boats. No? Around 9 million, I think, this one, 9 million, yes. Gipaniguro sab sa naggama sa mga panagatan nga lig-on og pulido ang fishing boat nga mugna sa extraordinary fiberglass ug ubang mga kahimanan gikan sa laing nasod ug mulungtad og 20 ngadto sa 25 ka tuig. Fish is 3 tons and then it can accommodate at least 6 pakura, 3 on each side. And also for the fishermen, you can have from 8 to 10 to 15 people as long as they want. Samtang may paabot usab sa hugot nga suporta ang Pangulo sa Committee on Agriculture, Senador Cynthia Villar, sa mga mangingisda. Component na hands-on training sessions ito para sa mga beneficiaries para maging maayos ang pamamulakad at ang hatian sa proceeds ng huli at maintenance ng fishing boat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mabulokon ng mga artworks o mural paintings ibida sa condominium project sa Mantawi City. Kamay kabahinan sa mga fire victims. Ipatabang sila sa pagpamintal nini pinagi sa pagpanindot sa lugar. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nangunay sa pagpamintal sa bungbong sa condo building ang mga beneficiaries sa proyekto. Bit-bit ang paintbrush, miabag sila sa pagpanindot sa lugar, agig preparasyon sa ilang pagbalhin. Duna hinoy mga local artists nga gikuha ang dakbayan nga nihimo ng daan sa outline, dayon ang mga mulupyo na ang mitiwas sa mural. Ang mga residente nga kaniadto nagpuyo sa maong dapit, wa pa masunog 5 ka tuig ang milabay, excited nang makabalik sa lugar. Nahinangupra-sab sila nga hamugaway ang condo unit nga mo'y ilang kabalhinan. Basta ma-board ko sa balay, sir, na dyan ko ka ng kuwan mag-pen-pen ko. So magamit ng talent ini? Magamit dito. Ang pintalan sa una, sir, bangko ramang dito.
Kini inyo na yung kondo. Amo na gini ko yung Pinoyanan, sir. I'm sure that before me diha nag-stay, makaandaya mi, tapos daghan mga bibigay na mo, bakit daw ko nagpipinahanan. Mostly kung magpapa. Matod sa City Planning Office, ang pagpanindot sa lugar parte sa pagpangandam sa pag-inugurar sa city-funded housing project. Ang 5 kaandana nga proyekto gitinguhang mamahimong usa ka green building o mahatagan og berde rating o certification. Natukod na sab ang building 2 sa Tipolo Residences nga gipabarog sa real estate company. Karong Agosto gitarget ang pagbalhina sa mga residente gikan sa CICC grounds padung sa housing project. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga atleta ng taga Mandawi City nga mapil sa palarong pambansa magkadawat og allowance gikan sa syudad alang sumabot nga national sporting event. Adunay 78 ka mga atleta nga taga Mandawi City ang makapil nini. Muhatag ang syudad og tag 5,000 pesos nga allowance sa mga atleta aron maggamit sab nila sa pagpanggasto sa mga kalihukan. Gipasabot sa Committee on Education nga aprobahan na kini sa Local School Board kay gahinman kini Special Education Fund. Lakip sa makadawat sa assistance gikan sa syudad ang mga coaching staff. So, napalaro in the events that they are representing, na sila yung cash incentives ihatag ang dakbayan sa Mandawi sa katong mga medalists, gold, silver, and bronze. Widows War stars Juancho Tribino ug Matthew Oy nakapiesta ato sa Sangya Festival Parade of Lights sa Tacloban City sa Leyte ni atong weekend. Ano ang report? Usa sa mga pinaka-highlight sa selebrasyon sa kapistahan sa Tacloban City sa Leyte mao ang Sangya Festival Parade of Lights. Diin 13 ka mga contingents gikan sa mga barangay ug tunghaan sa Tacloban City ang nagtigi. Lakip sa mga misalmot sa parada ang mga float stakeholders sa syudad. Excited silang Jemmy Sparkle artists Juancho Trevino ug Matthew Oy. Nga mahimamat ang Taclobanon sakay ang float sa Jemmy Regional TV ug Widows War. Daghang mga fans gikan sa lain-laing lugar sa probinsya sa Leyte ang nag-atang sa kadalanan aron makita ang ilang favorite kapuso stars. Si Juancho ang magdala sa papel ni Abdul Casas ug si Matthew isip Edward Balay sa Widows War nga magsugod karong simanaha. First time ko yata dito sa Sangyaw Festival. Sobrang daming tao. Mainit talaga yung pagtanggap nila sa amin. Widows War, sana manood kayo mga kapuso. GMA Prime. Ang saya kasi first time ko po nakakita ng mga ganito kasayang tao and masaya po ako na nabigyan po ako ng pagkakataon na maikot po itong Tacloban. Mga kapuso, another murder mystery na naman po ang ating susubaybayan, Widows War. Ayan. Happy Sangyaw Festival! Samtang malipayon ug mapasalamaton usab ang Tacloban City LGU sa malampusong selebrasyon sa Sangyaw Festival 2024. Kauban ang GMA Regional TV. Thank you to GMA who has been with us since 2008. We hope that we continue the partnership and we continue to grow with the growth of Sangyaw also. Uban ni Ronnie Ariosa, Family Dumabok, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City mag-rebranding sa mga musunod nga mga buwan aron mas mailahan pa ang mga nagkadiyang dapit sa dakbayan nga adunay cultural ug tourism significance. Kinang ibutyag sa bagong acting tourism officer sa Lapu-Lapu City nga si Gary Lao kinsa mausab ang kasamtangang pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close-up. Sa pag-asumer sa katungdanan ni Lao, sugod gapon gitigom dayon niya ang tanang magkawani sa Lapu-Lapu City Tourism Office aron mahanay ang target output sa nasong nga buhatan karong tuiga. Matod ni Lao, gawas nga nailang Lapu-Lapu City isip historic city tungod kang dato Lapu-Lapu og sa presensya sa Mactan Cebu International Airport ug lain-laing mga beach resorts. Buod usab ni Lao nga may ikadalit ang Lapu-Lapu City nga sama sa ikadalit sa mga silingang lungsod sa bagatang bahin sa Sugbo. Sa Lapu-Lapu may presensya usab sa mga butanding ilabi na gikan sa Punta Inganyo paingon sa Maribago ug Sardines Run usab sa Maribago nga mamahimong makit-an sa mga divers. I-promote usab nila ang dakbayan isip Guitar Capital. We'll be having an inventory of areas with cultural and tourism significance. In few months from now, we will be coming up the best of Lapu-Lapu to
to enjoy Lapu-Lapu. Duha ka weather systems gihapon ang nakapikto sa karon sa nasod, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug ang Easterlies. Ang ITCZ nahitabo diin pagsugat ang hangin nga gikan sa northern ug southern hemisphere, samtang ang Easterlies usab mao ang init nga hangin gikan sa kadagatan sa Pasipiko. Subay sa kasayuran gikan sa Metro Weather adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Cebu, Bohol, Leyte ug Samar provinces. Posible usab nga wanon ang ubang bahin sa nasod tungod sa pagpanugdog o kilat. Mga kapuso, magsugod ng bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede niyong ipadala ang inyong mga entry sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro, alang sa kagayunang makanaog o daghang pa-premyo. O sa mga piling local supermarkets, groceries sa mga participating local station, magsugod ang official sending of entries karong July 6 hangtod na sa August 16. Bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio, DZWB o Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping sa fake news, tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page, GMA Promos alang sa complete mechanics o announcement. Kami ang GMA Regional TV Balitang Isda kinatibukang pwersa alang sa basta komisyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.